Umanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Maraming mga relihiyon na gumagawa ng programa sa social media upang punahin ang mga doktrina ng Iglesia Katolika Romana. Maraming kritiko ang Katoliko na naglalaan talaga ng oras upang mapag-usap-usapan ang mga pangangaral ng Iglesia Katolika. Ngunit sa Katoliko ay wala tayong mahanap na programa na nagsilbing bantay ng bawat pangangaral ng mga Protestante, kundi mga programang nagpapalabas ng katwiran bilang sagot sa kanilang mga programang pang-uusig. Ito ang mga mangangaral ng Katoliko na nagsisipag upang tatapatan ang kanilang mga atake na nagsilbing panganib sa mga inosenteng Katoliko na matukso sa mga hindi tunay na aral. Dahil may kasabihan na habang magbingi-bingian lamang ang katotohanan, lumalaki naman ang bunganga ng kasinungalingan. Kaya ang ginawa ng mga Catholic faith defenders ay pangangatuwiran lamang, at kailangan na sa pamamagitan ng buong tapang, depensahan ang kanilang karapatan bilang totoong Kristiyano na tatag ng Panginoong Hesus. Katulad ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, sila po ay naglaan talaga ng panahon at gumastos ng kanilang oras upang bantayan lamang ang bawat galaw at pangangaral ng Iglesia Katolika Romana. Sa kanilang programa na pinamagatang Ang Tamang Daan, ang karamihan nito ay gumawa ng kritiko laban sa Katoliko. Sa dahilan na umano'y ang Iglesia Katolika ay may maraming kamalian sa pangangaral. Lalo na sa ginawang pamamahayag ng mga Catholic faith defenders, na umano'y nagiging sinungaling pakinggan dahil ang mga ito ay hindi tapat sa kanilang pangangaral. May sinasabi ron ang ilan sa mga Catholic defenders na di umano ay hindi raw po nila sinasamba, kundi pinararangalan lamang yung mga larawan na yun. Halimbawa, yung larawan ng tinatawag nilang Santo Niño. Mga kaibigan, ano po ang katunayang hindi sila tapat sa kanilang ipinahayag? Hindi sila tapat sa kanilang ipinahayag. Sinikap ng Iglesia ni Cristo na ang bawat pagpapatutuo ng mga Catholic faith defenders ay lumalabas na pawang kasinungalingan lamang. Katulad sa ginawang prosesyon at pagsamba ng mga Katoliko sa Senior Santo Niño. Ginamit nila ang aklat ng Katoliko na tinawag na Catechism of the Catholic Church. Ayon mismo sa otoridad ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng kanilang aklat, anong kanilang pag-amin na kanilang ginagawa sa mga imahen o mga larawan o Diyos-Diyosan, kapatid na Pabi? Mabuti ay basahin natin, kapatid na Michael at pangamal na taga-subaybay sa kanilang aklat na ang pamagat po ay Catechism of Christian Doctrine number 3. Sa mga pahina 86 at dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ng mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang Birhen at mga santo. At dapat natin silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nilinaw po ng otoridad ng Iglesia Katolika na ang pag-uukol po nila doon sa kanilang mga santo, mga santa, na may mga larawan yun, kapatid na Michael, ay hindi lang basta't paggalang kundi sinasamba po nila ang kanilang mga larawan o mga larawan ng kanilang mga santo at santa. Narinig natin ang mga paghuhusga ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Tinawag natin na ito ay isang uri ng paghuhusga, dahil malinaw na naghahanap lamang ng paraan upang makapagpanira sa mga ginawa ng simbahang Katoliko. Dahil may malaking pagkakamali sa kanilang interpretasyon tungkol sa aklat na kanilang binasa. Ngunit una sa lahat, dapat nating malaman na ang ginawa ng mga tao na pagsamba sa Santo Niño sa panahon ng sinulog sa Cebu ay may dalawang uri na hindi nalalaman ng mga ministro na ito. Ang unang uri ng kanilang ginawang pagsamba ay ang literal na nakikita lamang sa ating mga mata na sila ay nagtatalon, nagsisigawan, na nakatingin sa rebulto ng Santo Niño. Pinapahid ang mga panyo sa imahe at hinipo ang mga kamay sa kanyang kariton o sa rebulto mismo.
Ang uri ng pagsamba na ito ay ang tinawag na venerasyon, kung saan ipinapakita ng mga tao ang kanilang paggalang sa mga bagay na banal, o mismo sa imahe ng Panginoong Hesus noong siya ay bata pa. Ang pagsamba sa pamamagitan ng venerasyon, na nabanggit sa itaas, ay hindi maaring gamitin para kay Kristo bilang Diyos. Ang venerasyon ay ang pagsamba na ginamit ng mga Katoliko para sa kanyang rebulto na katulad ng Santo Niño, at hindi para sa nagmamay-ari ng imahe na si Kristo. Dahil, alam ng simbahang Katoliko, ang venerasyon ay katumbas lamang sa isang paggalang sa mga kilalang atleta. Tulad ng isang Manny Pacquiao, na ginagalang dahil sa kanyang tagumpay at serbisyo sa bayan. At katulad ng paggalang sa mga propesyonal, tulad ng mga doktor at guro, para sa kanilang gawaing bayani. Maging sa pagpapahalaga sa mga akda ng mga kilalang manunulat tulad ni Jose Rizal. Ang aktwal na pagdiriwang ng sinulog, ay katulad ng ating paggalang sa watawat ng Pilipinas, kung saan tayo ay tumayo, na nakatingin sa flag habang kumanta ng lupang hinirang. Ganon din ang ginawa ng mga Katoliko sa araw ng sinulog, kung saan nag-aawitan sa harap ng Santo Niño, bilang paggalang sa larawan ng Batang Hesus, maging sa bahay man o sa simbahan. Ngunit, ang pangalawang uri ng kanilang pagsamba, ay hindi makikita. Ito ay nasa loob ng kani-kanilang mga puso, at tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ito ang tinawag na adorasyon, ang uri ng pagsamba na pinakamataas, na nauukol lamang sa nag-iisang may kapal. At ang adorasyon, ay ang pinakamahalagang punto, at dahilan ng pagpunta ng bawat Katoliko sa araw ng sinulog. Upang pasasalamatan, at sambahin ang Panginoong Hesus, na nagmamay-ari ng rebultong Santo Niño. Ang uri ng pagsamba na ito, ay hindi katulad ng nakikitang venerasyon. Ito ay walang katumbas, pagsamba na walang kaparihas, dahil ang adorasyon ay nakasentro lamang sa Panginoon Diyos at walang iba. Ang adorasyon, ay kaparihan ng ginawang pagsamba ni Moses sa bukid ng Sinai, kung saan ang nakikita niya ay apoy, na nasa puno ng kahoy. Nalalaman natin na si Moses, ay literal na nakikipag-usap sa Panginoong Diyos, kahit siya ay nakaharap lamang sa apoy. At alam din natin, na ang apoy ay hindi ang Diyos. Ngunit sa harap nito, ay binigyan ni Moses ng paggalang, bilang makikitang presentasyon sa hindi nakikitang Diyos. Sa mga kahulugan na ito, makikita natin kung paano sinadya ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ang paninira laban sa mga pagsamba ng Katoliko, sa Santo Niño. Hindi ka panipaniwala, na kahit sa simpleng pagkakaiba ng salitang adorasyon, at venerasyon, ay hindi nakakaintindi. O dahil, wala lang talaga sa kanila ang Espiritu Santo. Hindi kailanman naging mali ang pangangaral ng Iglesia Katolika, na nakasulat sa Catechism of the Catholic Church. Dahil alam ng Katoliko, kung ano ang kahulugan na salitang venerasyon, na nakalagay sa aklat na yon. Ang dahilan, na hindi na iniintindi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ang salitang venerasyon na kanilang binasa. Dahil sa matinding galit sa Iglesia Katolika Romana, at inggit lamang ang nasa loob ng kanilang puso. Ang hindi nila pinag-aaralan, ay ang totoong hinahandugan ng pagdedebosyon, ng mga Katoliko sa Santo Niño, na hindi para sa imahe o rebulto, kundi kay Panginoong Hesus mismo, sa pamamagitan ng pag-aalala noong panahon ng kanyang kabataan, na tinawag sa Espanyol bilang Santo Niño. Sa makatuwid, ang pangalan na Santo Niño, ay isang titulo sa Katoliko na tumutukoy kay Hesus bilang isang bata. Kaya para mas malinaw na sagot sa kanilang katanungan, na kung bakit may Santo Niño, mas mainam na tanungin mo na lang muna, kung ano ang ibig na ipahiwatig ng kanyang pagtatanong. Ang rebulto ba, na sinamba bilang venerasyon o paggalang? O ang Panginoong Hesus ba, na hinahandugan ng adorasyon, sa loob ng puso ng bawat debotong Katoliko? Sana po may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.